Tinaas na Emma ng isang kamay bilang pagtanggi nang aloke ng tagay ng dalawang lalaking kahit mag-aalas 8 pa lang ng umaga ay umiinom na sa tapat ng tindahang sinadya. Wala pa siyang kain at humahapdi ang sikmura dahilan niya bago tinapik ang balikat ng kaibigang tutok ang atensyon sa pinipinturahan pader ng sarili nitong tindahan. Napalingon si Bimbo bago tinawag ang asawa na siyang nasa loob ng sari-sari store. Sinabing may bibili. Isang kahan ng mark na sigarilyo ang binili ni Eman. Nang masuklian, sabik na kumuha ng isang stick at sinindihan na agad. Bago umupo sa isang bahagi ng mahabang upuan na laan sa bawat panig ng tindahan. Akmang kakausapin ng kaibigang tinuloy na ang pagpipintura nang mahagip ng mata nito ang dalagang paparating. Simpleng kinalabit ni Eman si Bimbo nang matanaw na malapit na ang dalagang si Elda. Ang bagong salta sa kanilang baryo na paboritong tanawin ng mga kalalakihan nitong mga nakaraang buwan. Saglit sumilip sa tindahan si Bimbo kung saan kaha ang asawa. Nang hindi makita, saka lang niya tinoon ang mata sa babaeng tanaw rin ng kanyang kaibigan. Tuwing alas 8 ng umaga, ikalawa o ikatlo ng araw, namamalengke kasi ang dalaga. Bababa ito sa may kataasang lugar kung saan nakasumpong ng murang paupahan. Matyaga sa paglalakad si Elda. Hindi sumasakay ng tricycle patungong merkado na halos 15 minutos din ang layo sa kanilang sityo. Sabagay, malaking bagay na rin ang 10 pisong pamasahe ng isang tao sa isang biyahe. Mag-aantay pa na mapuno ang tricycle na aabutin din ng 5 o minsan ay 10 minuto. Tuwing daraan ng dalagang bagong salta, tila ba tumitigil ang mundo sa pananaw ng mga kalalakihan. Kanya-kanya silang diskarte upang hindi mapaghalata ang nagtatapon ng tingin sa dalaga. Lalo na ang mga kalalakihan na may asawa na nasa kanilang tabi o nagkataong kasama. Kasi hodang mabatukan, mahampas ng kani-kanilang mga misis ay bahala na talaga. Tila kasi may kung ano sa kanilang mawawala kung hindi nila matatapunan ng saglit na sulyap ang dalagang si Elda. Hindi naman masasabing napakamarilag nito. Kung tutuusin nga ay simple lamang ang mukha ni Elda. Ngunit bumawi naman ang mahubog nitong katawan at ang malaporselana nitong kutis na tuwing nasisikatin ng araw ay namumula-mula. Mestisahin. Sabi nila, may mga babaeng malakas ang karisma kahit hindi naman sobrang kagandahan. At tingin nila, si Elda ang pumapatotoo sa kasabihang iyon. Paano ay hindi maitago na makalumang estilo sa pananamit ni Elda ang nag-uumapaw niyang sanghaya. Simpleng polo blouse lang ang suot nito. Hindi iyong klase na yumayakap ang tela sa kabuuan ng katawan ngunit sapat upang ipakita ang malusog nitong dibdib at impes na sikmura. Mula sa bewang pababa sa talampakan, suot nito ang may kahabaang palda na bagamat pinapasilip minsanan ang mapupulang sakong tuwing humahakbang, hinuhugis naman ng hangin tuwing umiihip ang mahaba nitong bias at ang mabilog na balakang. Isa pang lumalaro sa paningin ng mga kalalakihan ang walang anumang pagkakaladlad ng mahaba at tuwid nitong buhok. Maluluma ang mga modelo ng shampoo commercial. Hawak sa isang kamay ang bayong na may kalaparan at parihabang kalupi na kulay itim naman sa kabila. Lumalakad itong walang bahid ng ere sa katawan. Natural lang. Kung ramdam o pansin ang mga atensyon na nasa paligid na kanyang nakukuha, malinis nitong naitatago. Hindi naman lahat umuurong andila sa sanghayan ng dalaga. May ilan na nagtangkang salubungin ito at batiin, ngunit tila ba damong makahiya ito na tipid ng ngiti lang at pagtango ang tinutugon, ni hindi nga tumitigil sa paglalakad. Sa ilang buwan na pananatili nito sa lugar, awa ng Diyos, wala pang nangangahas mambasto sa dalaga. Ngunit hindi talaga may iwasan ng ilang malisyosong pagpito at pasakalya ng mga kalalakihan sa ilang tumpukan na madaraanan nito. Ngunit
ang lumapit o tuwirang harangin ang dalaga, wala pa naman kahit paano. Paano kaya ginawa ng nanay at tatay niya yan? Kay ganda ng pagkakakamada oh. Materialis puertes. Palitak ng isang lalaking hubad paro at may tiyan na tila kabuwanan na ang laki. Kahit naman itanong mo sa nanay at tatay niya kung anong ritual o posisyon siya ginawa, di mo magagawa. Nasa lahi yan, nasa dugo. Kay papangit kaya ng lahi mo. Basag ng kainuman nitong minumumog ang gin at may katawang isang bulate na lang ang hinihintay upang pumirma para isilid sa nicho. Lumipad ang nangangapal sa kalyong palad ng lalaking buntes. Tumama sa batok ng lalaking sumagot sa kanya. Subsob ang pobre sa maalikabok na lupa. Saglit itong kumisig, nagawi tuwing tumatawa ng walang tunog. Napangiti sila Eman at Bimbo sa alaskahan ng dalawang magkaibigan na suki ng kanilang tindahan. Bago tinuloy ang paghitit ng sigarilyo ng isa at ang pagpipintura naman ng isa. Balita ko kay damot raw ng nanay niyan. Sabi ng isang nagtangkang dumalaw. Ani Bimbo na sa pader na pinipinturahan naman nakatuon ng atensyon. Bakit daw? Tanong ni Eman, interesado, sapagkat hindi lang isang beses itong nagbalak na maningalampugat kay Elda. Yun nga lang ay dinadaga ito. Isa pa, na-promote siya sa pinapasukang pabrika ng patahian, kaya laging pagod at late nang umuuwi. Kapag linggo naman at walang pasok, abala sa paglalaban ng sariling damit at paglilinis ng bahay, na nangyayari lang pagtanghali na, sapagkat hindi niya ipinagkakait sa katawan ang tanghaling magising ng isang beses sa isang linggo. Solo na kasi itong naninirahan sa bahay nito. May kapatid na nag-asawa na at sa ibang lugar na nakatira. Ulila na sila sa magulang. Sa 3 buwan na paninirahan nila dito sa sityo natin, marami nang sumubok dumalo kay Elda. Kaso yung nanay ang humaharap. Sa bakuran pa lang, hinaharang na. May kailapan raw sa tao yung nanay. Kesyo marami daw ginagawa yung anak niya, tulog na raw, hindi raw maaring maistorbo at siya daw ay nagpapagaling galing sa sakit. Gusto atang tumandang dalaga yung anak niya eh. O di kaya ay balak buruhin. Ni ayaw ipasilip eh. Mahabang paliwanag nito sa kaibigan na nakatatlong stick na agad sa saglit na pagkakaupo. Kung sa bagay, kita rin naman talaga sa itsura ng nanay ni Elda na parang galing sa TV. Ako nga eh, nung minsan bumili rito yon, naawa ako. Parang lili pa rin kasi ng hangin sa kayayata ng katawan. Ani Bimbo pa. Paano sila nabubuhay? Kuryosong tanong ni Eman sapagkat alam niyang hindi nagtatrabaho ang dalaga. Ang sabi nila nanatase, pensyonado raw sa SSS yung nanay ni Elda. Minsan daw kasi nakasabayan ni Elda mag-withdraw sa ATM dun sa may bayan. Medyo malaki daw ata yung na-withdraw. Di binati ni nanatase. Tipid raw na ngumiti si Elda tas sinabing pensyon daw ng nanay niya. Bigay impormasyon nito sa binata. Na, alam mo talaga. Nakangising wika ni Eman sa kaibigan. Natural inalam ko para sa'yo. Alam ko naman na kursonada mo rin si Elda. Tsaka para sa pataging kaibigan mo ko tambay ako araw-araw dito sa tindahan. Sagot naman ito sa nailing na si Eman. Kung madamot nga ang nanay, malamang baka mabokya rin ako. Wag na lang kaya. Pahayag ng binata sa nailing na kaibigan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Aba kung sa itsurahan lang naman may laban ka sa ilang mga nagtangkang lumigaw kay Elda. Isa pa binata ka at may trabaho. Eto nga't nakapromote ka pa, diba? Anong laban sa'yo ng ilang tambay na naglakas loob dumalaw sa kanya? Pagpapalakas nito ng loob sa kaibigan na kinakibet balikat lang ni Eman. Lalo siyang dinaga sa hindi niya malamang dahilan. Ngunit bakit nga ba hindi? Kay tagal na rin ng huli niyang relasyon. Tutok ang atensyon ni Elda sa sinasali na langis sa makipot na bunganga ng botelya. Nang saglit matigilan.
Bagamat hindi kasing lakas ng ordinaryong lahi ng aswang ang kanyang ilong, mas matalas naman di hamak ang kanyang pang-amoy sa tao. At langhap na langhap niya ang samyo ng alak na nahahaluan ng pawis sa sumisingaw na katawan ng kanyang bisita. Ilang gabi na rin itong panay ang tungo sa kanyang lugar. Lihim siyang nangiti. Titignan niya kung ngayong gabi ba, bibigay na ito sa wakas. Yun na lang talaga ang hinihintay niya. Tumingin siya sa orasang nakasabit sa dingding. 11:00 ng gabi. Tinigil ang ginagawa. Mamaya na lamang niya itutuloy yon. Inay, maliligo lang ho ako sandali. Paalam niya sa pintong sarado. Tila pinaparinig sa bisita ang sinabi. Nilapitan niya ang pinto, binuksan ang seradura at nakangiting pinagmasdan ng tingin ang maliit na silid na may TV na nakabukas. Nakasalang sa DVD player ang isang pinikulang Tagalog na drama. Si Vilma Santos ang bida. Lintian kang bata ka. Kung kailan gabi saka ka maliligo. Bababa ang dugo mo niyan. Hindi mo yan mararamdaman ngayon. Pero pagtanda mo, malalaman mo, katigas-tigas ng iyong ulo. Halata ang iritasyon sa boses ng tinig na sumunod. Naulingan ni Elda ang ingat na paghakbang ng bisita niya sa labas ng bahay. Sinadya niyang hindi magwalis ng mga tuyong dahon sa paligid upang kahit paano makapagbigay ng babala sa kanya sa mga bisitang hindi inaasahan. Tinapon niya sandali ang mata sa silid na walang tao. Dinampot ang remote na nasa kama at nilakasan ang volume ng TV. Bago sinara ang pinto at tumungo sa kusina. Dinampot ang sabonera at bimpo bago hinablot sa hanger ang tuwalya at lumabas sa batong bahay. Pinili niya ang paupahang iyon dahil maraming bagay na pabor sa kanya. Mataas ang lugar, hindi dikit-dikit ang kabahayan, bagamat hindi nagaanong probinsya ang lugar dahil moderno na ang kabayanan sapagkat may ilang pabrika at mall na ring itinayo. Ang mga sityong magkakatabi paglagpas ng pinakabayan, hindi pa gaanong marami ang kabahayang naninirahan. Ang sityong ito ang napili niya dahil bukod sa pinakadulo ng bayan, malapit ito sa paanan ng bundok na nagkataong may malawak na sagingan. Mahalaga sa kanya ang masusukal na lugar, mas masukal, mas mainam. Isa pa sa nagustuhan niya sa bahay na ito, konkreto ang maliit na paupahan, sapat upang hindi basta-basta makapasok ang sinuman. Alangan pa nga ang nagpaupa sa kanya rito sapagkat kaya raw walang nagtatangkang mga sera, malayo kasi ito sa palengke, maging sa pinakatalipa pa kung saan marami ang magkakatabing bahay. Sinabi niyang mainam nga ito dahil nagpapagaling ang kanyang inay at nais ng lugar na tahimik at malayo sa mga tao at dikit-dikit na kapitbahay. Isa pa sa problema raw na sinabi ng kasera, nasa labas ang pinaka-CR na para sa kanya ay napakainam din. Ngunit hindi na niya iyon binanggit pa sa landlady sapagkat hindi na kailangan. Pinakaayaw kasi ni Elda yung sa loob pa ng bahay ipapasok ang marusing na katawan. Dagdag linisin pa. Naiirita pa naman siyang magtanggal ng dugo na nanikit sa sahig. Isa pa, ang samyo ng kanyang katawang bagong kain ay tumitining sa loob ng bahay. Delikado sa bisitang hindi inaasahang darating o bubuglaw basta-basta na madalas nangyayari sapagkat dalaga nga siya na may sanghayang hindi basta-basta maiignora. Naulingan pa niyang pumwesto sa paborito nitong lugar ang kanyang bisita. Binilang ang sarili sa kadiliman ng paligid. Alam nito kasing hindi siya nagbubukas ng ilaw sa labas ng bahay. Lihim siyang nangiti, ngunit tulad ng dati, nagpanggap siyang walang nalalaman sa presensya nito. Ang banyo at paliguan na rin ay gawa sa kalahating hollow blocks hanggang bewang ang taas. Tapos ang sumunod na ay yero. May bombilya sa loob, sapat lang upang makagalaw ng maayos ang isang tao. Katabi na rin ito ng pintong pinakakusina sa likod bahay, kung saan may posong katabi na kuhaan naman niya ng tubig. Sa bandang gilid niyon ay nakatambak ang ilang lumang kahoy,
pabulok ng dingding at makakapal na nakatiklop na toldang marahil dating bahagi ng bahay na nakatayo sa lugar na iyon, pag-aari ng landlady. Wala raw itong mapaglagyan sa lugar nito dahil hindi naman istorbo kay Elda, wala naman sa kanyang kaso ang mga tambak na iyon. Nasa likod bahay naman kasi at hindi masakit sa mata ang pagkakatambak na siyang pinagtataguan ngayon ng kanyang bisita upang manubok at gabi-gabing silipan siya sa kanyang paliliko. Walang butas ang mga yerong siyang nagsisilbing dingding sa paliguan niya noong lumipat siya. Ngunit pagtungtong ng 2 buwan, may iilang mumunting butas na siyang napapansin sa bandang likuran na hindi na niya pinag-aksayahan pa ng panahon at tapalan. Ibig niyang mawili ang namboboso, isa sa mga lumang estilo niya upang makahuli ng pagkain na hindi naluluma hanggang ngayon. Binuksan niya ang ilaw ng munting bumbilya. Sinampay sa pako ang dalang tuwalya. Nilapag ang sabonera at nag-umpisang maghubad ng duster. Sinunod ang saplot na pang-ibaba. Gusto niyang mailing ng hindi sinasadya ng naninilip na mapabuntong hininga ng marahas. Ngunit marahil dahil malakas ang ingay ng TV sa loob ng bahay, pinagpalagay na lang nitong hindi niya napansin. Inumpisahan niyang lagyan ng shampoo ang buhok bago binasa ng tubig. Saglit kinusot ang anit at tinali ng goma na nakuha sa isang bahagi ng palikuan bago binasa ang katawan ng tubig. Ilang beses nagbuhos. Kumuha ng bimpo, marahas na kinaskas roon ng sabon, pinabula, bago mabilis na hinagod sa muka, sa leeg, sa tenga at sa batok, sa bawat kilikili at braso. Nang humagod na sa kanyang dibdib ang bimpo ay nakarinig siya ng maingat na pagkalag ng sinturon. Hindi na niya muli pinansin. Mabilis na tinuloy niya ang paliligo bago tuloy-tuloy muling nagbuhos sa katawan. Mabilis na ubos ang 2 balding tubig na inigib niya. Nang makontento, inabot ang tuwalyang nakasampay at binalot sa katawan. Naulingan niyang humakbang ang bosero patungo sa pinto na kinataas niya ng kilay. Aba, hindi na kontento ang putang ina. Bulong ni Elda sa sarili na iniiwasang mangiti. Binuksan niya ang pinto, hinakbang ang mga paa palabas ng paliguan nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Mabilis na tinakip ang kamay na may panyong basa ng kloropomo sa kanyang ilong at bibig. Nagkunwari siyang nanghina na inakala naman ng boserong totoo. Mabilis siyang pinasok sa loob ng paliguan ulit. Ang hindi nito alam, hindi umiepekto sa kanya ang naturang kemikal. Hindi sa katulad niya. Bagamat nagtaka dahil hindi naman siya nawala ng malay tulad ng marahil inaasahan nito, sinamantala ng bosero ang pagkakataon. Bukas pa ang ilaw sa bumbilya at kitang-kita ni Elda kung sino ang hinayupak. Ang asawa ng kanyang landlady. Tinutok nito ang may kaliitang patalim sa kanyang leeg na naisa ng tawanan ni Elda. Marahil mabilis ito, ngunit mas mabilis siya at hindi siya basta-basta mapapatay ng paggripo lang sa leeg. Maliban na lang kung magkakawa ng munting patalim na ito, napugutan siya ng ulo sa isang bigwas lang. Ngunit alam niyang hindi. Nagbanta ang boserong ilang taon na lang ata, senior citizen na, ngunit mahilig pa rin sa bagay. Ano bang bago sa mga lalaking amoy lupa na ngunit daig pa ang binata sa mataas na libido sa katawan? Halos mga talantinig nito sa pagsasabing papatayin raw siya kapag tinangka niyang sumigaw. Marahil alipin ng marubdob na pagnanasa, hindi na nito nagpagtuunan ng pansin na hindi nababakasan ng takot ang kanyang muka. Pasadlak siyang pinaupo sa toilet bowl, natanggal sa pagkakaipit ang tuwalyang nakabalot sa kanyang katawan. Kumawala ang malulusog niyang dibdib na lalong kinabaliw ng bosero. Agad sinakop ng naglalaway na bibig ang isa niyang dibdib habang marahas na pumipiga naman ang isa nitong malayang kamay. Pairap na umikot ang mga tenga ni Elda nang kagatin ng bosero ang tungkot na sinasakop. Sinimulan niyang umarte, isang kasanayang nagamay sa ilang beses na karanasan sa ganitong pagkakataon. Umungol siya,
Sinabi niyang sa kabila naman para kung sakaling mamamaga, pantay. Natigilan ng bosero. Napatingala sa kanya. Isang malanding pagkakangiti ang kanyang sinukli bago tumango-tango. Bahagya pa niyang binuka ang mga hita upang bigyan ng laya ang bosero sa kaangkin ng nakip-kip kanina sa pagkakaupo. Tila nabatubala ni saglit, ngunit mabilis na nahamig ng bosero ang sarili. Kinabig ang katawan ng dalaga at sinubsob ang muka sa puso nito. Gumalugad pababa. Bigil na mailing si Elda. Nadidismayang napatingin sa bubong bago hinaplos kunwari ang nakakalbo nitong buhok. Tila lalong ginanahan ng bosero. Pinag-igi ang ginagawa. Hinaklit na ang mga hita ng dalaga at sinampay sa magkabila nitong balikat. Kasi hodang lumuhod na ito sa basang lapag na semento. Nang walang maramdamang kilite sa pagpapalang ginagawa ng bosero, dalawang kamay niyang sinapo ang panga nito. Inawat sa ginagawa. Natawa pa ang dalaga sa basa nitong muka. Saglit niyang pinakatitigan ng bosero na namumungay ang mga mata sa pagkakatingala sa kanya. Nag-umpisan na itong hubarin ng suot na pantalon ngunit nang akmang tatayo na sa pagkakaluhod ay mabilis na pinilipit ni Elda ang leeg nito. Tila ba laruang manikang bumaligtad ang muka ng bosero at napunta sa likod. Rinig niya pang umigik ito saglit nang humandusay sa sahig. Tumitibok pa ang puso. Ngunit nainip na si Eldang hintaying iyon ay tumigil. Gamit ang kukong bagamat karaniwan lang ang haba, ay kay tulis naman. Ginilitan niya ito ng leeg. Bumulwak ang masaganang dugo na agad sinunggaban ni Elda. Halos 1 oras na ang lumipas nang lumabas sa paliguan ng dalaga. Duguan at suot na muli ang hinubad na duster kanina. Bit-bit ang 2 balde at nagsimulang bumomba ng tubig sa poso. Nang mapuno ang mga lalagyan, agad niyang binuhos ang tubig sa katawan sapagkat naninikit na ang mga bahid ng dugo sa kanyang balat. Muling kinuha niya ang sabonera at bimpo. Sa tabi na ng poso naligo ulit. May panghihinayang na napatingin siya sa sementadong sahig kung saan umaagos ang dugo na galing sa loob ng palikuan na nahuhugasan ng tubig na binubuhos niya sa katawan. Tuloy-tuloy sa kanal. Ilang kaldero rin yun kung sakali. Dinuguan sana na bubusog sa kanya ngunit ganun talaga. May nasasayang kahit anumang iwas ang kanyang gawin. Nang tuluyang malinis ang katawan at nasiguradong nabanlawan ng maigi ang sarili, tuloy-tuloy siya sa loob ng bahay. Kumuha ng panibagong duster at tuwalyang binilot sa ulong tumutulo pa ng tubig. Bago hinagilap ang matalas niyang tabak, kumuha na rin ng plangganitang may kalaliman at muling pumasok sa paliguan. Pinagpira-piraso ang katawan ng bosero. Hindi tulad sa aswang na may matatalas at mahabong kuko na maaaring magpira-piraso sa katawan ng kanyang mapapangasuhan, iba sa manananggal. Mayroon silang kuko ngunit karaniwan lang ang haba. Matulis, sapat upang makahiwa ng laman, ngunit upang tumaga ng buto? Hindi. Isa pa, lumalakas lang ang kanyang pakiramdam at pang-amoy kapag tuluyang naghiwalay na ang kanyang mga katawan. Saglit na pasimangot si Elda nang masipat ang mga kukong tumutuklap na ang pinahid niyang kulay violet na cutics. Kailangan iyon sapagkat kung hindi niya papatungan ng kulay ang mga kuko, kapansin-pansin ang pangingitim nito na tila ba ang pinakaloob ay nababahira ng dumi. Isa sa mga orihinal na pagkakakilanlan ng isang manananggal. May itim ang kanilang mga kuko. Tumitilaok na ang mga manok nang lumabas si Elda sa palikuan. Walang hirap na binitbit ang planggana na puno ng malalaking tipak ng karne na kung pagmamasdang maigi tila nababalutan ng makapal na sapot ng gagamba. Isang paraan ng isang aswang sa pagpepreserba ng kanilang pagkain upang tumagal at maging sariwa pa rin kahit abutin pa ng matagal na panahon. Sa lababo, pinatong ni Elda ang planggana. May kinuhang botelya sa isa sa mga bayong na nakasabit. Maingat na nilagyan ng isang palad.
Tapos mabilis na pinag-init ang malabnaw na likidong laman ng botelya sa kanyang mga palad. Nang makontento, pumikit at pinaraan ang mga palad sa nakapreserbang pagkain niya. May binulong na dasal na turo pa sa kanya ng kanyang lola at nanay. 3 beses niyang binulong sa hangin. Nang imulat niya ang mga mata, napangiti si Elda nang makitang ang mga malalaking tipak ng katawan ng bosero ay naging hita at pige ng baboy. Ang maliliit na parte naman ay naging petso at ilang bahagi ng katawan ng manok. Walang anumang binitbit niya muli ang planggana at nilapag sa sahig bago binuksan ng frigidaire. Tamang-tama, ubos na ang kanyang reserba. Nakangiting naghanda sa pagtulog si Elda. Bagamat mag-aalas 7 na ng umaga, wala naman siyang trabahong pinapasukan. Suportado siya ng kanyang nanay na nakatira sa malayong probinsya ng Mindanao. May lupain sila roon na kumikita naman. Pinili niya lang talagang magsolo sapagkat bakit hindi? Dalaga naman siya. Isa pa, hindi niya nais makasal sa pinagkakasundo sa kanyang lalaki. Hindi niya ito tipo. Lubhang makapangyarihan ng kanilang angkan upang mahaluan lang ng isang mahinang angkan ng mga manananggal. Ang kanyang ina at lola ay galing sa pinakapurong lahi na lumaki sa Sitio Hati, isang lugar na hindi matatagpuan basta-basta sapagkat may mahika ang sityong iyon. Tanging silang taga roon lang na nagmula at ilang mga engkantadong may kakayahang maglakbay sa pamamagitan ng kapangyarihan ang kayang makasumpong sa kanyang pinagmulan. Napipilitan lang ang kanyang nanay at ang kanyang lola na ipagkasundo siya sa lalaking manananggal sapagkat may malaking utang na loob ang dalawa sa angkan na pinagmulan ng lalaki. Kung tutuusin, wala naman sanang problema ang paninirahan nila sa Sitio Hati, kung saan naroroon ang lahat ng matataas na antas ng mga manananggal, ngunit pinili nilang hindi na manirahan sa sitio sapagkat hindi sila nakokontento sa paraan at sa diskarte ng pagkain roon. Sa Sitio Hati kasi may oras lang ang panahon ng pagkain at lahat ng napangasuhan pinagkahati-hatian pa. Malaya namang umalis ang sino mang magnanais, hindi tuwirang pinagbabawal ang tama at mali sa loob at sa labas ng sitio. Basta't buntot mo, hila mo. Ang tangi nilang pangaral lagi at isa sa matibay na batas sa kanyang pinanggalingan. Ang pinaka-problema lang talaga ay lubos silang masisiba. Ang nanay niya, ang lola niya at siya, kapwa sila nagsasalo-salo sa isang katangiang iyon. Sapagkat hindi sila halos nabubusog o yung sinasabi bang wala silang kabusugan. Isang ugali na hindi talaga nila mapaglabanan. Kaya nilang kumain ng higit pa sa kaya nilang ilaman sa tiyan at ang kalam ng kanilang sikmura ay mayat maya. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya piniling makisama ng matagal sa nanay at lola niya. Nakukulangan na rin kasi siya sa mga napapangasuhan nilang tatlo. Kaya siya nagpasyang magsolo. Tila kasi nagiging irritable siya pag hindi niya napapagbigyan ang nais ng tiyan. At doon na naglalabasan ang mga ugaling ayaw na ayaw niya na hindi niya mapigilan sa paglitaw. Isa pa, nakadepende sa kanyang pagkain ng madami ang kanyang kabataan at pagpapalit ng anyo. Kung tutuusin, nasa 50 na siya. Ngunit dahil isa siya sa mga may puro sa pinakapurong dugo ng isang manananggal, nagagamit niya pa ang katawan ng isang 18 anyos na babae na wangis niya noon, na siyang isa sa mga kailangan niya upang lapitan at umakit ng pagkain. Matagal ang buhay ng isang manananggal, lalo na kung puro ang dugong nananalentay sa kanyang katawan at nabubuhay sa pagkain ng tao. Ang magandang timpla niya ay napalis nang makarinig ng nagtitao po sa kanyang bakuran. Yamot siyang tumayo at sinilip sa bintanang nakasara sa pinakasalas ang tumatawag. Isang binatang tansya niya ay nasa 20 lang. Kinuha ni Elda ang alampay na laging gamit tuwing humaharap sa mga tao, sumilip sa salamin at binago ang kaanyuan. Naging isang matanda. Binuksan niya ang pinto at sinara nang makalabas
Dahan-dahang lumapit sa bakurang gawa sa kawayan. Magandang umaga ho. Bigay galang ni Eman sa nakasimangot na matanda. Kunwari ay umubo pa ng ilang beses. Patawarin niyo ho ako sa istorbo. Maaari po bang maiabot to sa inyo? Ani Eman bago inilapag sa hakbangan ng bakuran ang malaking basket na naglalaman ng sunkist, Fuji apple at dalandan. Tila walang balak na abutin ang basket, hindi umimik ang matandang nakatingin lang sa binatang panayang kamot ng batok. Para ho sana sa inyo, lalong-lalo na kay Elda. Ani Eman pa na bahagyang lumingali nga sa paligid. Nagbabaka sakali na makita ang dalagang sinadya. Wala rito ang anak ko. Nasa kapatid ko sa makalawa pa ang dating. Walang emosyong wika nito na akmang tatalikod ngunit nagmakaawa ang binata na tanggapin ang mga prutas. Sinabing nais lang naman itong makipagkaibigan bago alanganin na naglakad palayo. Bagsak ang mga balikat. Saglit pinanood ng matandang bersyon ni Elda ang binata. Nang makalayo na ito, tila nandidiring inabot ang hawakan ng basket at pinasok sa loob ng bahay. Ngunit sa basurahan niya idiniretso, sabay buhol ng garbage bag. Lamang ang dalandan at sunkist sa mga prutas na binigay ni Eman. Doon pa lang, bokyang-bokya na ang lalaki. Ayaw na ayaw ng aswang, lalo na ng isang manananggal, ang mga prutas na kamag-anak ng kalamansi. Ang antok ni Elda ay naparam. Tuloy-tuloy siya sa likod bahay, tinipon ng ilang dahong tuyo, inilagay sa bakal na drum at sinindihan. Nang naglalagablab na ang apoy, hinagis roon ng ilang gamit na suot ng bosero. Muling naglagay ng ilang basura, plastik upang lalong magliyab at ilang mga kahoy na rin. Bago nilagay doon ang garbage bag na naglalaman ng prutas na bigay ni Eman. Dahil nabuwisit sa antok na naglaho, tumungo na lang siya sa kusina. Sinara niya muli ang mga pinto at bintana. Bago muling nanginain, na akala mo ba ay hindi nabusog sa maraming nakaing parte ng tirang katawan na siyang pinreserba niya kanina. Ang maingay na tunog ng TV na hindi napatay ang gumising kay Elda. Saglit siyang napatanga sa screen. Nang humapde ang mga mata, tinapon niya sa wall clock ang paningin. 11:00 na ng gabi. Napahaba ang tulog niya. Bumangon ang dalaga. Nahagip ang refleksyon sa malapad na salaming tabi ng pinto. Saglit sinipat ang kabuuan ng mahubog na katawang, tanging manipis na t-shirt lang ang suot. Hindi na kontento'y umikot at sinipat ang matambok na likuran. Inayos-ayos ang gulong buhok. Pinaraan ang mga palad sa nagmamalaking dibdib habang pinagmamasdan sa salamin ng kabuuan. Isa sa mga benepisyo ng pagkain ng tao, ang pagbata ng katawan. Sa tulad niyang isang uri ng aswang, tunay na hindi maikakatwa ang resulta. May sabi-sabi na ang mga manananggal raw ay kilala na may nakakaakit na kagandahan o katawan. At totoo yun. Maraming manananggal, partikular sa babae na talagang hindi kayang isnabin ang panlabas na anyo kung nasa wangis ito ng tao. Isa sa mga pang-akit sa pagkain. Nang makontentong hangaan ng sarili, napasa po siya sa impes na tiyan. Kumalam yon, nangingiting tumungo siya sa kusina. Halos makalahati ni Elda ang laman ng rep, ngunit may hinahanap na iba ang kanyang panlasa. Hindi siya nabusog. May nais ang kanyang dilang matikman. Alam niya kung ano. Nang masigurong naikandado ang 2 pinto ng bahay at naisara na ang mga bintana, bitbit ang bayong. Naglakad si Elda patungo sa kasukalan na hindi malayo sa kanyang inuupahang bahay. Saglit siyang nakiramdam sa paligid nang marating ang bukana ng sagingan. Wala naman siyang napansin na kakaiba tulad ng dati. Pumasok siya sa loob ng sagingan. Tinungo ang pinakadulo kung saan hindi na halos tsatsagaing suotin ng sinumang mapapadpad na tao ang lugar na iyon. Nang marating ang pwestong pakay, isa-isa niyang pinagtatanggal ang mga nakatambak na dahon at katawan ng puno sa nasumpungang maliit na espasyong tago ng sagingan na iyon.
Lumantad ang may kalaliman na hukay. Minsan pa nakiramdam siya sa paligid. Nang mapanatag, tumalon siya sa hukay na hanggang bewang lang niya ang lalim. Hinubad ang pang-itaas na damit, nilagay sa loob ng bayong na dala, at mula sa bayong, kinuha ang botelya na langis. Maingat na tinanggal ang takip at nagbuhos sa isang kamay ng marami. Dali-daling inilapag ang bote upang maipahid ang madulas na likido sa katawan. Hanggang bewang, muling naglagay sa kamay at hinaplas naman sa leeg. Hinayaang umagos sa likod. Inabangan ng dalawang kamay ang umagos na langis sa bandang bewang at matyagang kinalat sa mga parteng kanyang naaabot. Nang makontento, ang ilang natira sa kamay ay sa muka, sa braso at sa buhok naman niya ipinahid. Saglit siyang pumikit, may binulong sa hanging dasal bago tumingala sa maliwanag na buwang nasisilip sa kabila ng ilang dahong humaharang. Inangat niya ang mga palad sa ere. Animo ba ay inaabot ang maliwanag na buwan? Isang paraan upang banatin ang katawan na unti-unting kinakapangan ng mainit na sensasyon. Sensasyong nagahalo ang hapde, gawa ng pagbanat ng balat at init na naiipon mula sa kanyang puson at gulugod. Hindi niya maiwasang mapaungol. Ilang beses na niyang nararanasan ang pagpapalit ng anyo na ito, ngunit hindi pa rin siya tuwirang nasasanay. Tila ba kasi sa kanyang pakiramdam ay muling nagiging sariwa ang mga sugat na kay tagal nang naghilom. Nararamdaman niya muli ang mga hapde, ang mga sakit. Nararamdaman niya muli ang tila nagnanaknak na laman. Biglang kumirot ang kanyang bandang pusod. Tapos mula roon may lumabas na maitim at matigas na bilugang bagay na unti-unting umaahon. Tapos ay nag-umpisang bumanat ang balat, nagiging manipis na nagre-resulta ng pagkapunit. Ang balat na napupunit, may sumasama ng laman. Paulit-ulit na umiikot sa kabuuan ng kanyang bewang. Ang mahinang ungol ni Elda ay saglit naging impit na mga singasing. At para papalalain ang pinipigil na emosyon, may kung anong umuusbong naman sa kanyang likod. Nag-uumpisa ang sakit mula sa kanyang mga balikat, pababa sa kanyang bewang. May dalawang tila pangil na umangat mula sa kanyang likod. Mula sa mga tila pangil na lumitaw, unti-unting lumalabas sa ilalim nito ang tila nakarolyong laman. Na unti-unting lumalaki at tila ba bumubukadkad. At saglit pa, kumakampay na ang malalapad at itim na pakpak na maihahambing sa panglipad ng paniki. Ang pinakaiba lamang, may tila pangil sa bawat puluhang bahagi ng panglipad ni Elda. Sa muling malakas na pagpagaspas ng mga iyon, tuluyan nang hihiwalay ang ilang laman sa sikmura ni Elda upang bigyan ng laya ang tuluyang pag-angat ng itaas na parte sa ibabang parte. Ang kanyang balat ay nangapal, bahagyang umitim upang kumampi sa dilim. Hindi na rin mabilang kung ilan ang mga pangil na hindi pantay-pantay sa kanyang nakangangang bibig. Tuluyan ang nabura ang muka at pagkakakilanlan ni Elda sa kanyang anyo ngayon. Bago siya tuluyang lilipad, hahawakan niya muna ang ilang punong pabulok na at ilang dahon upang mabilis na itabon sa hukay na siyang pinanggalingan naman at pag-iiwanan niya ng kalahating katawan. Saglit lilipad si Elda sa himpapawid upang tuluyang matigil ang pagpatak ng ilang dugo buhat sa sikmurang napunit. Bago, papaganahin na ang matalas na pang-amoy na taglay ng katauhan niya sa mga sandaling iyon. At siya ay makakasumpong mula sa kalapit na sityo. 2, 3, depende kung ilan ang nagdadalang tao sa lugar na yon. Hahayaan niyang hatakin siya ng pinakamabango. Papalakasin niya lalo ang pagkampay ng mga pakpak patungo sa napiling samyo. Ang mga pumapatak na sa yerong nilapitan ni Elda ay hindi na dugo,
kundi malapot na laway na galing sa nakabukang bunganga. Wala na siyang matinong malay sa tama at mali. Ang isang aswang na hinayaang lamunin na matinding kalam ng sikmura ay unti-unting nilalamo na ng dilim. Sakop ang kaisipan na pagtagal ng pagpapalit anyo, hindi na halos kilala ang sarili. Tuluyan ng magpapatihulog sa walang kasiguraduhan. Malamanan lang ang tiyan. Mahalaga matikman ang mabangong samyo. Lalaban kung mahuhuli ng kung sino. Tatakas kung alanganin ang kaligtasan. At kung tuluyang sasakupin ng katakawan ang pagnanais na makuha ang minibithing samyo, maaring huling gabi na ito ng kanyang pangangaso. Walang kasiguraduhan ang lahat. Walang solido. Hahanap ng marupok na bahagi ng yero si Elda. Karaniwang pinagpakuan ay tutungkabin, yung nalagyan ng tapal na butas. Habang nagtutungkab, lalong tumitindi ang kanyang pagnanais na makainom. Lalong bumabango ang samyo. Lalong numinipis ang hibla ng katinuan ng kanyang utak. Lalong nangingibabaw ang kalam. Sa wakas ay mapagtatagumpayan niya ang ginagawa. Saglit siyang sisilip na lalong magiging dahilan ng pag-ahon ng laway sa kanyang nakabukang bibig. Ilalabas niya ang dilang unti-unti ay nagbabago ng anyo ang pinakadulo. Ninipis, magiging mahaba at isusuot niya sa butas ng yero. Habang unti-unting bumababa ay tila nagiging pisi ng abaka. Animo ba ay may sariling isip ang pise? Tuloy-tuloy ito sa pusod ng buntes na kahit harangan pa ng kulambo ay walang hirap nitong susuotan. Kahit pa may suot na damit ang buntes, matugumpay itong pupunit sa tela. Saglit hahagod sa balat ng biktima. Kikilitiin ng ina upang pahimbingin ang pagtulog lalo. Bago papasok sa pusod, gagawa ng munting butas. Mag-uumpisang pamanhirin ang buong tiyan. Natural, magigising ang buntes. Ngunit ano bang laban niya sa matibay na pising nakapasok na sa loob ng kanyang tiyan? Mabilis na hihikop at papabigatin ang kanyang katawan upang hindi siya basta-basta makabangon. Natural, sisigaw ang biktima. Tatawagin ang asawa o sino mang kasama, ngunit bago pa tuluyang humiwalay ang malaabakang pisi sa pusod, lamog na ang pobreng sanggol sa loob. Nasipsip na ang buhay. Mabilis na aangat ang pisi at bago pa tuluyang makahingi ng tulong o makalabas ang sino mang sasaklolo, palipad na patakas si Elda. Siyang tuluyang pagmanhid ng buong katawan ng buntes na kung hindi maaagapang maialis ang patay na bata sa tiyan, maaring ikamatay rin ng nagdurusang ina. Gulat na napalingon si Elda sa sunod-sunod na tilaok ng manok na nanggagaling di kalayuan sa kanyang iniikotang lugar. Animo ba ay isang batingaw na hinampas sa kanyang pandinig dahilan upang siya ay magpasyang lumipad pabalik kung saan niya iniwan ang kalahati ng katawan. Nakadalawang sanggol siya ngayong gabi. Tila ba napatid ang kanyang uhaw saglit. Alam niyang ilang sandali na lang unti-unti nang liliwanag ang langit. Nagtatago na rin ang mga bituin. Kailangan niyang bilisan ang pagkampay. Nang marating ang pinag-iwanan ng kalahating katawan, maingat niyang binawasan ang pagkampay ng malalapad na pakpak. Minaniobra na ang katawan nang matanggal ang mga tinabon sa hukay. Isang beses lang maaaring magdaiti ang dalawang bahagi ng katawan sapagkat mabilis na hihilom ang mga laman at balat. At kailangang maingat ang muling paglapag ng naputol na bahagi. Ngunit naigdad siya nang makarinig ng kahol ng mga asong paparating, dahilan upang ang pagtatama ng dalawang katawan ay saglit mawala sa tamang pwesto. Nang maidaiti ang dalawang bahagi, agad dumikit ang mga naghiwalay na laman at balat. Napabuntong hininga si Elda nang muling rumolyo ang malalapad na pakpak. Lumiit at binaon ang sarili sa pinanggalingan. Mabilis niyang inabot ang bayong kung saan naroroon ang pantaas na hinubad, muling sinuot sa katawan, at umahon na sa hukay na kinalalagyan. Nagmamadaling tinabon lahat ng laman ng hukay na iyon
bago niya gamitin. Naririnig na niya ang malalakas na kahol ng aso. Ngayon lang iyon nangyari. Hula niya alaga ito ng may-ari ng sagingan. Saglit siyang napatingin sa mga prutas na nakabalot pa ng plastik. Anihan na marahil. Nakalabas na siya sa tinungong pwesto at mabilis na naglakad-takbo sa ibang direksyong pinagmumula ng mga kahol. Ngunit alam niyang naaamoy siya ng mga hayop. Nang makita niya ang bukana ng sagingan, napangiti siya ngunit ang ngiti ay napales nang makita ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Base sa laki ng tiyan nito na animo ba ay kapanganakan na. Pamilyar sa kanyang ilong ang samyo nitong hinog na langka. May tama na ang atay nito. Kakainom. Sunog na rin ang baga. Tinanong siya nito kung anong ginagawa niya sa sagingan bago siya batiin sa pangalan. Saglit na patingin si Elda sa brasong mamula-mula. Maigi at batang bersyon niya ang hindi niya sinasadyang gamitin ngayon. Malaking bagay kasi yon. Sinabi niya sa nakakaakit na tinig na balak niya sanang gumawa ng mga suman at makihingi sana ng dahon ng naturang puno. Hinahanap niya ang may-ari sana upang magpaalam, ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagsasalita, lumapit na sa kanya ang lalaki. Inilabas ang hawak nitong karet at pinagmasta ng kanyang katawang nasusuotan ng manipis na damit. Napatingin si Elda sa dibdib na wala nga palang suot na panloob. Nailing na lang siya nang sabihin ng lalaking kahit puno, ibibigay nito. Kung pagbibigyan niya naman ng lalaki. Napatingin si Elda sa isang panig ng sagingan kung saan may isa pang lalaking tumatawag sa kasama nito. Marahil ang dalawang asong kumakahol ay alaga ng tumatawag na lalaki sapagkat mabilis na bumalik ang dalawang aso sa pinanggalingan ng boses. Bago pa siya makahuma, mabilis siyang nahablot ng lalaki at tinutukan sa leeg. Gustong umirap ni Elda ngunit hinayaan niyang hilahin siya ng lalaki sa tagong lugar ng sagingan. Hinayaan niya munang magsawa ang lalaki sa paglamas sa magkabila niyang dibdib, habang abala ito sa pagsubsob ng muka sa kanyang leeg. Inabot niya ang nabitawan nitong karet at ubod lakas na inunday sa tagiliran nito. Umagas ang dugo. Napaigik pa ang lalaki na agad niyang itinulak sa pagkakakumbabaw sa kanya, bago sa leeg naman niya ito nilaslas. Abala sa pagnasab si Elda ng lamang loob ng lalaki nang maulingan ng mga yabag na paparating. Mabilis siyang tumayo at takmang tatakbo sa ibang direksyon nang makita ang may kapayatang lalaki naman na tinatawag marahil ang pangalan ng kasama nitong kanyang biniktima. Magkakasalubong sila. Dagli itong natigilan sa pagsigaw nang makita siya. Tila ba binabad ito sa suka nang matitigan ng kanyang kabuuan. Siya na duguan, maging mga kamay ganon din, marungis maging ang kanyang bibig. Bago nito binaling ang mata sa lalaking kasama nito na nakabulagta di kalayuan sa kanila. Wakwak na ang tiyan, wala na halos lamang loob. Nagkahula ng mga aso na siyang tila nagpagising rito sa matagal na pagkakatulala. Akmang patakbo na ito na magsalita si Elda sa kalmadong tinig. Katagpuin mo ako mamaya sa bahay. Pupunta ka, di ba? Ani Elda, sa saglit na tigilang lalaki. Lumingon ito sa nagpapahid sa bibig na si Elda. Pinamalas ang matamis ng ngiti. Uuwi ka ngayon. Isasama mo ang mga aso mo. Matutulog ka at gigising bago magdapit hapon. Wala kang pagsasabihan nito sapagkat mananabi kang katagpuin ako mamayang gabi. Sige na. Gawin mo na ang inuutos ko. Ani Elda, sa tila unti-unting nakalmang lalaki. Tumango ito, tinawag ang mga alagang hayop at naglakad na palayo. Walang pagmamadali. Nabitawan pa nga ang karet na dala. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Elda bago muling binalikan ang naudlot na pagkain. Isang itim na kotse ang tumigil sa tapat ng tindahan ni Bimbo.
Nagmamadaling lumabas ang kanyang asawa upang salubungin ang bunsong kapatid na maumbok ang tiyan. 5 buwan ng buntis. Inalalayang umibes. Si Bimbo naman ay umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan. Kinamayan ng lalaking driver na siyang asawa ng bunsong kapatid ng misis niya. Dumalaw ang mga ito upang makadalo sa kaarawan ng kanilang unang anak na gaganapin bukas ng umaga. Dahil maaga-aga pa, saglit tumambay ang magkapatid na babae sa harapan ng tindahan. Masarap kasi sa balat ang sinag ng araw. Sabik na nagkwentuhan sa harapan ng tindahan. Mula sa itaas na bahagi naman ng lugar, napatda si Elda. Humigpit ang hawak niya sa bayong na dala. Nais niya sanang mamili ng ilang sabong panlaba at pabriko na ginagamit upang bumango ang kanyang mga damit. Ginagamit niya rin sa pagbabanyos ng likod bahay kapag naglilinis ng palikuan. Bumili ng ilang gulay kunwari na hindi naman talaga niya kinakain. Props lang kumbaga. Ngunit ang pagbaba niya sa mataas na lugar ay hindi na niya nagawa sapagkat tila tinulo siya sa kinatatayuan ng hampasin ng hanging dala ang samyong hindi pa niya nalalanghap kahit kailan. Samyong presa. Mabilis niyang ginala ang paningin sa paligid. Sa ibabang lugar niya natagpuan ang mabangong samyo. Kung saan tabi-tabi ang mga bahay, isang tindahan ng kanyang nasumpungan. Roon galing ang mabangong samyo. Sa buntis na tumatawa, napatingin siya sa umbok nitong tiyan. 5 buwan at 2 linggo. Siguradong hula niya. Kung tutuusin, naubos niya ang katawan ng lalaking na biktima sa sagingan. May ilang hita at braso lang siyang naitabi. Ngunit tila siya pinanginginikan ng tuhod sa gutom na nararamdaman niya ngayon. Hindi na niya ma-compose ang sarili. Alam niyang hindi siya makakalakad ng maayos sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Kaya minabuti na lang niyang tumalikod at muling umuwi sa kanyang bahay. Nang araw na yon, kumain si Elda, ngunit ang mga pagkain ninangasab ay tila walang lasa sa kanyang bibig. Naaalala niya pa rin ang samyo ng buntis na may dugong presa. Kahit na kumatok kinagabihan ang lalaking nahipnotismo niya sa sagingan, kinain iyon, hindi pa rin niya naramdaman na siya ay nabusog. May ibang nais ang panlasa niya, iyon ang buntis na may presang sanggol. Hindi makapagpigil, inayos na Elda ang sarili matapos mailigpit ang ilang kalat na ginawa sa lalaking pinatay. Saglit niyang tinapon sa drum na nagliliyab ang ilang gamit at damit na suot ng lalaking biniktima bago hinulog sa ginawang hukay ang ilang butong nalinis niya. Kasama ang mga butong na biktima niya mula nang lumipat siya sa lugar na yon. Padilim na nang makababa siya at marating ang tindahan kung saan nagmumula ang mabangong samyo ng buntis. Ilang lunok ang kanyang ginawa. Alam niyang hindi niya makakayanang makipag-usap kanino man sa pag-apaw mayat maya ng laway sa loob ng nakapinid na bibig. Kaya pinasya niyang tumungo sa likurang bahagi ng bahay. Naipagpasalamat niyang nagiinuman sa harap ng tindahan ang 2 lalaki. Ang buntis at ang kapatid nitong babae ay sa kwarto naman naroroon. Bukas ang isang bintana nang sinubukan ni Eldang bahagyang itulak. Rinig niya ang pagkukwentuhan ng 2 babae habang nanonood ng pinikula. Kailangan niya lang makausap ng solo ang babae. Yun lang, hihipnotismuhin niya lang. Naigdad si Elda sa matamang pagbabalak na makitang lumabas ang isang batang nasa 5 taon. May dala itong bote ng soft drinks. Nagkatitigan sila ng bata. Isang idea ang kumislap sa kanyang utak. Inutusan niya itong humiyaw at magtatakbo sa labas ng bahay patungo sa kalsada na siyang ginawa ng nahipnotismong bata. Agad lumabas ang nanay nito, iniwan ang buntis na hindi nakasunod agad. Akmang bubuksan niya ang bintana at nais tawagin ang pansin ng buntis nang may biglang humampas sa kanya. Samyo ng yerba buena. Tapos ay isang kamay ang humatak sa kanyang braso. Pabalandra siyang isinadlak sa batuhan.
Napaigik si Elda, sumingasing, at natuon ang mata sa isang mistisahing babae na may mabalasik na tingin pinupukol sa kanya. Tanggalin mo ang utos sa bata ngayon din. Maotoridad nitong utos na hindi sana susundin, ngunit mula sa isang kamay nito lumitaw ang isang mataba at mahabang puno ng baging na punong-puno ng tinik. Walang kaabog-abog na hinampas sa kanya. Napasingasing si Elda, muling inulit ng babae ang utos na agad niyang sinunod. Nang matigil ang hindi mapigil na paghiyaw ng bata, ay tumawag ang buntis sa asawa nito upang alamin kung anong nangyayari. Tila naagaw niyon ng atensyon ng babaeng may samyong yerba buena, na pagkakataon na sinamantala naman ni Elda upang magtatakbo palayo. Hindi na nagtangkang humabol ang babaeng may hawak na baging. Mabilis nitong binarikadahan ng paligid at tila bulang nawala sa kinatatayuan. Sinundan ng babaeng prasinos si Elda hanggang sa bahay nito gamit ang sabulag na hindi nasakop ng kamalayan ni Elda. Sa iilang sandali na pagmamanman niya sa paligid ng bahay nito, nauulingan ni Almasiga ang lahat ng galaw ng dalaga. Hindi niya maiwasang mailing. Halo ang pandidiri at pagkapantastiko sa katakawan nito. Halos 4 na oras itong kumakain, walang tigil at tila walang kabusugan. Maya-maya pa ay nakita niya itong lumabas ng bahay, niliko, sapagkat naamoy niya ang mahinang samyo ng sabon. Tapos ay dala ang bayong, lumabas muli ng bahay pagkalipas ng 3 oras. Nagmamadaling tumungo sa kasukalan. Naiiling na sumunod siyang muli. Napatingala ang babaeng prasinos sa langit. Tansya niya 30 minutos na lang mag-aalas 4 na ng madaling araw. Sa ilang beses na pakikipagkita niya kay Ara mula nang nakauwi ito, at kapag natsyempohan niya na nasa Aranya na madalas nitong puntahan, naipaliwanag ng kaibigang ko dayon ang epekto ng presang dugo sa sistema ng isang aswang, lalo at kumakain ito ng tao. Kaya nang masiguro niyang ang sanggol na nasa sinapupunan ng matalik niyang kaibigan ay may samyong presa, naging maingat siya sa pagbabantay. At eto na nga ang kanyang inaasahan. Napahalukip-kip si Almasiga habang minamasdan ang manananggal na saglit lumingalinga sa paligid bago tinumba ang isang puno ng saging sa hukay na ginawa kung saan naroroon ang kalahating katawan. Nailing ang babaeng prasinos. Wala pa talagang kabusugan ng nilalang ng dilim na ito. Matapos niyang maulingang kumain ng preserbadong pagkain na inabot rin ng ilang oras, nagpalit ng anyo upang makapaminsala naman. Sigurado siyang mangangaso ito o maghahanap ng sinapupunang mabubutasan. Hindi na ito makakabalik sa kanyang kaibigan na pinagtangkaan nito sapagkat nagawa na niya ng barikada ang bawat paligid. Saglit na patingin sa langit si Almasiga. Sigurado siyang mangangaso ito o maghahanap ng sinapupunang mabubutasan sapagkat ano pa ba ang pakay ng manananggal na lumilipad sa himpapawid. Pagkain lang naman ang pangunahing dahilan. Nang masigurong hindi na niya maulingan ang malalakas na pagkampay ng pakpak, tumungo siya sa hukay na ginawa nito. Tinanggal ang puno ng saging na ginawang pantabon sa kalahati ng katawang tinatago. Napangiwi pa ang babaeng prasinos sa malansang samyo na sumalubong sa kanya. Wala naman sanang kaso kung wala itong atraso sa kanya. Ngunit kaibigan niya ang pinagtangkaan nitong butasan ng tiyan. Maigi na lamang talaga, maakap siya, bago ito tuluyang mabiktima ng masibang manananggal. Mula sa burlap na dinisenyo upang maging tila sling bag, nilabas niya ang isang garapon na puno ng payat at hayok sa dugong limatik. Mula nang makilala niya si Ara, hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng interes na magdala noon saan man siya magpunta. Iyon pala magagamit niya sa mga ganitong pagkakataon. Tinanggal niya ang takip at tinapon direkta sa kalahati nitong katawan.
Mabilis na nagsipsipan ang mga iyon sa bukas na laman. Nagtabaan agad. Matapos makontento ang ilang sumisipsip, kusang humihiwalay naman ito sa kalahating katawan ni Elda. Hindi na nagulat si Almasiga nang maulingan ang mabibilis na pagkampay ng pakpak pabalik. Alam niyang sensitibo ang kalahating katawan nito. Agad na nagbigay ng palatandaan na nasa panganib kaya bumalik si Elda. Wala na sa wisyong makipaglaban ang babaeng Prasinos. Suot niya ang isa niyang paboritong damit kaya muli siyang gumamit ng sabulag. Bago naglakad palayo, bumalik sa kanyang pinanggalingan. Rinig niya ang matinis na hiyaw ng manananggal nang masumpungang mabilis na natuyot ang kalahati nitong katawan. Umaahon sa hukay ang hindi mabilang na mapipintog na limatik na kusang humihiwalay sa nasipsip ng katawan kapag gusto na ang nasisipsip na dugo. Hindi katulad nitong masiba at walang kabusugan. Sinubukan pa ni Eldang hatakin pa itaas ang kalahating katawan ngunit balat at buto na lamang ang natira. Bukod sa sayang suot nito, wala nang anumang pagkakakilanlan na iyon ay ang mahubog niyang kalahati. Paano na siya ngayon? Ngunit bago pa niya masagot ang katanungang iyon, may alinsangang gumapang sa kanyang mga braso. Nilakasan niya ang pagkampay ng mga pakpak. Ngunit ang pagkapang ng alinsangan ay umabot na sa kanyang balikat, sa leeg at sa muka. Ang hiyaw niya na hindi mapatid-batid ay lalong tumindi nang ang alinsangan ay umigting. Lalong uminit, tila ba dinidilaan siya ng apoy sa balat. Saka pa lang niya napagtatong unti-unti na pala na nagliliwanag ang paligid. Sumisikat na ang araw. Sa nawawalang katinuan sa sarili, sinubukan pa niyang sumuot sa magkakasugpong na dahon ng saging. Nilipad ang kahabaan ng makapal na punong sumunod. Kaimito, mangga, ngunit ang apoy sa kanyang balat ay naglalagablab na. Namalaya na lang niyang sumadsad siya sa lupa. Nagbilit pa rin siyang kumampay ngunit hindi na niya kinayang umangat. Humihiyaw pa rin siya habang pilit tinatakpan ang muka sa nakakasilaw na sikat ng araw. Bago pa niya tuluyang ipikit ang mga matang nangahapde, nakita pa niya ang isang pamilyar na babaeng nakangisi sa kanya. Basa pa niya sa mga mata nito ang kasiyahan sa tagpong nasasaksihan. Ang kanyang pagkatupok. Narinig pa niya ang sinabi nito bago siya tuluyang maging abo. Masiba.